Ayun, ito ang question ko, partner. Kapag sa filing na, paano ba yung declaration at yung pagbabayad nito? Dun sa declaration, sir, no, common kasi na i-encounter natin problema dun sa mga taxpayers, no. Yun nga eh. Yun, di ba? Unang-una yung pag-i-issue ng resibo. Kasi, di ba, common yan, lalo pag bumili ka sa mga online platforms, di ba? Hindi sila nagbibigay ng resibo. Parang i-message po minsan, parang magbigay sila ng resibo, no? Although, pag tinignan mo yung tax code natin, section 237, no, ang minimum amount is 500. Pero kung ikaw ay taxpayer at lalo't VAT registration ka, no? VAT registered ka, no? So, much better if you could issue, no, every transaction. Dun sa compliance naman natin, meron na mga tools, no? Di katulad ng mahigit 10 years ago, no, na tawag dito, mano-mano yung computations, meron tayong tools, no, BIR, no, EBIR forms. Basta familiar ka lang dun sa tax form na gagamitin. Kunyari kung VAT 2550Q, no, quarterly. Ang maganda naman dun, pag in-input mo yung total sales mo, automatic nagko-compute na siya. So, di ka na mahihirapan dun sa math part nung pag-fill up ng form. Actually, hirap dyan. Madaming hirap dyan sa computation. Oo. So, ang maganda nga dito, pag pinasok mo yung value, automatic may tax due na siya kaagad. Lalo na yung mga yung sa percentage tax sa Sir Mark, diba? Once na pinasok mo yung sales, yung quarterly sales, automatic 3%. Nandiyan na kagad. Hindi ka na magka-calculator na minsan namamali pa tayo ng pindot.